Inilipat ng ibang lokasyon ang mid-range capability o Typhoon missile system ng Estados Unidos mula sa orihinal nitong lokasyon. Ang detalye sa balitang pambansa ni Rod Lagusad ng PTV Manila. Mananatili pa rin sa bansa ang mid-range capability o Typhoon missile system ng US. Ito ang binigyang diin ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año, kasunod ng paglipat nito sa isang undisclosed location. Ang naturang missile system ay may kakayahan na magpakawala ng Standard Missile 6 at Tomahawk land attack missile na aabot hanggang 2,000 kilometro o higit pa. The Typhoon multi-missile launcher is technical country so far. Gagamitin pa rin ito sa mga pagsasama natin. About kung saan ito i-gagamitin, that is a classified information that we can disclose to the public. Ayon kay AP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ang paglilipat ay bahagi ng training sa naturang military asset. Of course, ang tinitignan kasi natin dyan, when we heighten and strengthen our defenses, we have to look into the possibility of being able to deploy salient assets to salient locations as well. Anya, bahagi ng operational details kung kaya undisclosed ang lokasyon nito para hindi mo kompromiso ang seguridad. Nilinaw ni Padilla na hindi ito paghahanda sa pag-atake kundi pagpapaigting ng depensa ng bansa. Muli namang iginiit ng China ang panawagan nito sa Pilipinas na i-pull out na sa bansa ang deployment ng missile system. Anya, ang Pilipinas ay gumagawa ng tensyon sa rehiyon at nag-uudyok ng geopolitical confrontation at arms race. Sinabi pa nito na mapanganib at irresponsable ang desisyon ng bansa para sa mga mamamayan nito at maging iba pang bansa sa Southeast Asia. Binigyang din naman ng AFP na walang sino man ang pwedeng magdikta sa Pilipinas pagdating sa depensa nito. The presence of their ships who are also missile capable are also highly dangerous. Samantala, kasabay ng patuloy na pag-iit ng bansa sa karapatan nito sa West Philippine Sea, inilunsad ang isang comic book na may pamagat na ang mga kwento ni Teacher June. Layo nito na labanan ng misinformation pagdating sa issue at mabigyan ng tamang impormasyon at maunawaan ng mas maraming Pilipino ang patungkol sa West Philippine Sea. Ayon kay PCG spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, walang pondo mula sa pamahalaan ang ginamit dito. Nakatanggap naman ang National Library of the Philippines ng mga kopya ng libro na ipamamahagi sa mga public library. Mula sa PTV Manila, Rod Lagusad para sa Balitang Pambansa.